Good day internet. So nandito na naman ako. So salamat sa mga nanood, sumuporta at sa mga nag-subscribe sa mga previous video ko. And kahit walang kakwenta-kwenta, tinatanggap nyo pa rin. Papakita ko na lang kung paano yung trabaho namin bilang isang caregiver dito sa Israel. So bago lahat, samahan nyo ako habang mag-uusap tayo papunta sa tindahan. Okay, so pinag-uusapan natin anong pagkakaiba ng mushab at kibbutz. So itong kinalalagyan ko ay isang mushab. So ang kibbutz, sila yung mga tao na nagtatrabaho para sa kanilang village. So ang kibbutz din ay merong isang malaking hall kung saan pwede silang kumain lahat ng nakatira sa village. Yan, so ganun kaganda ang kibbutz. So, ano ba naman ang mushab? So, ang mushab, may dalawang klase ang mushab. Ang mushab, mayroong mushab na kagaya ng kibbutz, ang kalakaran, yan. At meron din na mushab na, itong kinalalagyan ko. So, itong kinalalagyan ko, kanya-kanyang buhay, wala silang pakialam sa kahit ano. Tatrabaho lang sila para sa sarili nila. Ito naman yun yung schedule, papakita ko sa inyo. Yan, kung nakita nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may araw na 6 times dadaan yung bus. May araw na 1, 2, dalawang araw ay dalawang beses. At meron ding isang beses lang. Okay, so kung napapansin ninyo, ayan, wala masyadong tao dito sa mushab. Wala akong masyadong nakakasalubong. Ako lang mag-isa dito sa daan. As in, ako lang mag-isa literally. Yan, so karamihan ng mga tao dito may mga sasakyan. So ang maganda sa mushab ay tahimik ang buhay. So yun, kaya lang ang pangit naman sa mushab, sobrang tahimik. So wala kang magagawa sa mushab. So ang oras ng tindahan namin dito, ang opening ng stores from 6 AM to 12 noon, and magko-close na siya at mag-open ulit siya ng 4 PM hanggang alas 6. So Sunday to Friday na naka-open except Shabbat and mga holidays. Ang layo na ng lakad ko. So 1 kilometer ang layo ng tindahan mula sa tinitirhan namin. Okay, so nandito na ako ngayon. Dumating na ako dito sa may tindahan. So bibili ako ng gas para sa soda ni Aba. So hahanap-harap din ako kung anong meron. Okay, so bibili ako ng dahil naglakad ako ng 1 kilometer, kailangan natin ng mainit. So yun, wala silang Coke Zero. Ay meron, Coke Zero tayo. So bihira lang din ako pumunta ng tindahan para magmerienda, pero pag pupunta na ako, sinusulit ko naman. Tapos na akong bumili. So eto na,
nagko-coke na ako habang lalakad dyan. So 1 kilometer ulit lalakarin ko pabalik. At dahil dito sa shop namin, malapit lang kami sa Gaza. 9 kilometer away lang kami sa Gaza. So yan, mayroong mga shortcut yan na papunta sa kanila at binabike ko lang. So pag may missile dito, wala kaming choice. Kapag malayo sa amin yung bomb shelter, dumadapa na lang kami kung saan saan. So dito na lang kami sa may, lagi ako pumupwesto sa mga kanal para mas safe kahit dumapo man yung missile, yung mga sharp nail hindi pupunta sa akin. Except na lang kapag yung sharp nail manggagaling sa taas, talagang shoot yun kung saan ka nakadapa. So hanggang dito na lang. So salamat sa panonood. Yan, nasayang ko na naman ng inyong oras sa walang kakwenta-kwentang video. So sana supportahan nyo pa rin ako. Please like, share, and subscribe. And see you next video. Ang papakita ko sa inyo ay kung ano yung trabaho ng isang OFW dito sa Israel. Bye bye!